Hey guys, what's up? Redman Toys Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So for this video guys, pakita ko lang sa inyo tong pinakabagong gas blowback rifle natin. So this is made by VFC and licensed by Knights Armament Company. Okay. So this is the Knights Armament SR16 E3 Mod 2 M-Lock CQB version. Okay, so makikita nyo dun sa previous vlogs natin, meron na tayo ng carbine version or the carbine version. So, for the carbine version, mas maiksi ito ng 3 inches. Okay, so this is the handguard, okay? So, for the handguard ng CQB version, it's 10.75 inches. For the carbine version, it's 13.116 yata or 1/8. Okay, so yun yung length nun. Pero pagka sinukat mo sila, basically itong CQB, nadagdagan mo lang siya ng 3 inches. Kasi hindi naman din kasi eksaktong-eksakto yung barrel, yung inner barrel nila. So basta kung gusto mo naman kung anong length is pag nung sinukat ko, mas mahaba ng 3 inches dito. Okay? So, yun siya. So, same naman siya dun sa carbine version na full metal. Okay? This is full metal construction. For this one, I think this is CNC aluminum. Okay? Hindi ako 100% sure, but I think CNC aluminum to. Kasi nga parang wala namang sense kung zinc alloy mo to. Okay? Pero for this one, I believe this is for the body, I believe this is zinc alloy. Okay? Tapos, yun nga, meron siyang, syempre, since this is a licensed unit under Knights Armament, meron silang mga markings, tapos meron silang serial number. So, bawat unit, kanya-kanya silang serial number. So, if ever na gusto nyo pa-register sa Krami, yung unit nyo, kailangan kasi ng serial number. So, pwede yung mga ganito, licensed unit. Kasi kanya-kanya sila ng ano. Ngayon, ang isang difference nito with the carbine version is that the iron sights na to is on top. Okay, kasi yung sa carbine, kung mapansin mo, di ba, nasa gilid siya, angled. Now, for this one, nasa ibabaw sila. So, yan, yung isa. Ito yung isa. Okay? So, both are adjustable. So, ito, meron siyang adjustment dito. Ayan. So, up, down, tumataas yan, yung pinaka ano. And this one, meron ding adjustment. Meron siyang windage for, and if ever yung left right, ito yung adjustment, left right and up down. So to tumataas to, yan. Okay, so dito siya iniikot. Alright, pero syempre alam niyo naman, pagdating sa mga ganitong sights, mabagal yan pag sisilip ka pa, kaya mas maganda talaga pagka naka-rifle ka is gumamit kayo ng red dot. Alright, or kung gusto mo kabisaduhin mo, practice ka, ganyan. So, depende. Majority talaga is gumagamit talaga ng red dot. Kasi nga, red dot, pag sumilip ka, kung nasan yung dot, pagka sinet mo, after mo i-set, diba? After mo siya i-zero, after mo siya i-configure, pag sumilip ka, kung saan yung ano, more or less, nandun yung tama. Depende kung paano mo sinet. Kasi pwede mo naman kasi i-set ng 0, pwede mo rin siya i-set na naka-parallel, no? Pag parallel, ibig sabihin, malayo, malapit, yung tama mo, nasa ilalim ng dot. Ganun siya. Ngayon, kapag ziniro mo naman, pagdating sa dulo, pag malayo-malayo na, eksakto siya. Kung nasan yung red dot mo, nandun yung hits. Yun yung naka-zero. So, depende kung paano mo siya i-configure. Okay? So, ano ba? Same naman siya with the carbine version. Ambidextrous. Ayan. So, teka lang. Sirado natin. Okay? So, ayan. Ambidextrous yung catch. Okay, teka lang. Ayan. So, meron isa dito. Okay. And, ito yung mag-release. Ito. This one. Teka lang. Baka mahulog eh. Tama ba ako? Ayan, tama. Ayan. Okay. Yan yung mag-catch niya. Tapos, for the bolt, no, if ever na maglalak yung bolt, kunyari mag-open bolt siya, di ba? Kunyari pag wala ng bala, mag-open bolt, di ba? Ito yun. Yan, di ba? So,
normally, dito yung kabila, diba? Ito yung ginagamit natin, pinipress natin yan. Actually, ayoko i-press, no? Kasi gusto ko hinihila ako. Okay, for this one, yan, ito yung isa. So, papress natin. Okay? So, ambidextrous siya. Tapos, including with, ganoon din for the fire selector switch, ayan. Ambidextrous. Okay, itong unit kasi na to, yung Knights Armament, yung medyo ambidextrous. Kasi meron ibang mga unit kay VFC, like the BCM and the URGI. Hindi yata sila ambidextrous, no? So, ito yung medyo, yung Knights Armament yung ambidextrous. Okay? Yan. Oops, naka-save. Okay. So, ngayon, lahat ng unit comes with the version 3 mags. Okay? So, this is a version 3 mag. So, ang version 3 mag ng VFC is the same with the version 2. Ang difference lang nila is ito, disabler. This is the bolt, open bolt disabler. So, for example, nakita niyo yung ganyan, dinisable ko siya, ayan. So, wala siyang bala, okay? Hindi siya nag-open bolt. Okay, so, kapag sabihin natin enable siya, mag-open bolt siya. Wait. Hindi pwede isang magazine. Magazine ko kasi ito eh. Okay, so this is a new magazine. So, ayan, version 3. So, naka-enable siya. So, walang bala. So, wait. Ayan. So, isa yun. Kailangan, pag bago pa kasi, kailangan medyo pinupokpok mo kasi minsan hindi siya sumasagad, no? So, yan. Open. Okay? So, yun yung isang kasi nga, naka-enable siya. Kumbaga, parang hindi naka-disable yung open bolt. Okay? So, for this one, ito, naka-disable. So, how to disable? Parang katulad siya sa WE. How to disable? So, kunyari, nilagyan mo ng bala or kung gusto mo, depende kasi. Importante lang naman, for this one, itong nasa likod, ito kasi yung nagpo-push dun sa bolt catch. So, ito, kailangan bababa mo. So, kunyari, for example, walang bala. So, kailangan ipa-press down mo to, tapos ito, iuusog mo palikod to disable or to enable. Okay, nahihirapan ako. To enable the feature and to disable the open bolt. Okay, so yun nag-gets ko kasi dalawa kasi siya eh. Kaya medyo hindi ko alam kung paano explain. Okay? So, yun yung isang way. So, kunyari, ganyan. Pwede ko tong to disable the feature. Ayan. Nakita mo, nasa taas, umangat to. Ayan. Okay, tapos, to enable the feature. Ayan, wala na. Nasa baba na siya. Okay? So, ano ba ginagawa? Ano ba feature? Well, kunwari, mag-short stroke ka, di ba? I-enable mo siya para hindi tumatama yung loading nozzle, yung ilalim na part ng loading nozzle. Hindi siya tatama dun sa feeder. Kasi dun sa version 2, di ba meron akong version 2? Dun sa version 2 kasi, mangyayari, kapag nag-short stroke ka, kahit na inalis mo yung nandito, pwede siya tumama dun sa feeder. Kapag hindi naka-disable. Unlike ito, nasa baba parati yung feeder. So, hindi siya tumatama. So, yun yung maganda sa version 3 mags. Okay? So, yun siya. So, same naman with the carbine version. So, lahat ito is, hindi naman lahat, no? But maraming parts sa loob is made of steel. Okay? For example, just to give you an idea. So, itong flash hider. So, itong flash hider na to is ibang klaseng flash hider siya. So, same yata siya dun sa carbine na kung mapapansin nyo, ayan, nakita nyo yung parang may mga dimple. Dun sa mga medyo veteran, pagdating sa mga barrel, ako kasi hindi ako ganun ka-expert, no? Lalo na sa suppressor. Ito particularly sa mga suppressors to. Kasi meron itong klaseng flash hider na to, meron isang klaseng suppressor na kinakabit na lang sa kanya. So, yung suppressor na yun, hindi ko kasi alam kung anong tawag, hindi pa masyadong Basta parang igagano mo lang siya, tapos yung suppressor sa loob para may mga bulitas yun eh.
yun yung mga tumatama dito sa mga ganyan. Ganun. Kasi nga, normally nga, di ba, ang suppressor is, kakalasin natin to, tatanggalin natin yan, di ba? Alisin natin. Parang ganito. Kakalasin natin yung suppressor, yung flash hider, tapos kakabitan natin pwede natin kabitan ng tracer. This is a tracer unit, okay? Spitfire tracer, okay? Or, ano ba? Wala akong suppressor dito. Or ganito, suppressor, okay? Actually ito may adapter pang pistol eh. So, hindi ko rin siya makabit. Kailangan ko paalisin muna to. Okay? So, yun yung normal, di ba? But for this kind of flash hider, hindi mo na siya kailangan tanggalin. Basta meron ka lang nung specific na klase ng suppressor. Ikakabit na sa kanya. Hindi ko alam kung quick detach or something. Basta, in the future, magkakaroon tayo nung ganun. I-research ko kung anong tawag nun. Tapos kukuha ako mag-order kasi hindi ko naman masyado ginagamit yung mga ganun kasi suppressor kaya wala akong ganun. Okay. So, yun. Okay? So, ito, pakita ko sa inyo, steel yan. Tapos, dito maraming steel. Yung trigger, steel. Okay? Yung bolt, steel, yan. Bolt carrier group, the steel. Tapos, itong mga to, steel yan. Okay? So, yan. Yung mga bolt catch. Okay? Yan. Tapos ito, yung mag catch. Yan, steel yan. Tapos, to kalasin natin. Pakita ko sa inyo, no? Itong yung fire selector switch, steel din eh. Yan, no? Tapos kalasin natin. Same naman siya dun sa, same siya dun sa carbine. No? Carbine version na steel. Okay, so yan, ganon. Same. Kung paano ka nagkakalas ng tunay, so basically, pupush mo lang tong parang pin or bolt, no? So, ayan, ganyan siya. So, wait lang, alalay tayo. So, this is the hammer. Okay, yan yung hammer. Okay, yan. So, the hammer is made of steel. Okay, tapos, ayan. So, yung valve, ano ba ito? Valve knocker is also made of steel. Silver lang yung kulay niya, pero steel din siya. So, the sear, the hammer sear, yan, steel din, namamagnet, yan. Tapos itong fire selector switch yung para option sa likod steel. Okay? So, yun. For the buffer, same din siya. Dun sa mga para standard naman yung buffer ni VFC. Oops, wait lang. Ayan. Yan, ganyan. Okay, so standard naman yung buffer niya and buffer spring. Okay, yan, balik natin. And for the bolt carrier group, tanggalin natin. Okay, yan, this is the bolt carrier group. For the bolt carrier group, si Knights Armament, merong logo. Yung bolt carrier group ng mga Knights Armament. Kasi nga, license unit yan. So this is the magnet. So ayan. Okay, and for the body. Okay, so lahat yan, baka kasi mamaya sabihin ng iba, naalala ko dati, meron isa sabi, parang certain part lang yung steel. Hindi, isang buo talaga tong bolt carrier na to, medyo mabigat nga siya eh. Kasi nga steel siya. Okay, mas mabigat yung bolt carrier na steel kaysa sa hindi steel eh. Okay? So, ayan. Okay? So, as usual, adjustable FPS, itong mga Knights Armament, no? So, mamaya natin adjustin. Pakita muna natin out of the box. Mga nasa 400. Same lang din naman. Ano ko papakita sa inyo yun? Okay. So, wait. Ano bang gamitin natin magazine? Gamitin natin yung mga lumang magazine ko. Okay. Ito. Gamitin natin. So, ngayon, ito pa pala, pag nag-order kayo sa akin na to, kasi before, akala nung isang client ko na nag-order siya ng extra na loader. Tapos, hindi ko sinamahan. Tapos, sabi ko sa kanya, hindi, may loader na kasi yan eh. So, ang kasama niya kasi sa package is isang gananong parang manual. Ayan, this is Knights Armament. So, meron siyang Allen wrench, no? So, this Allen wrench na medyo mataba, mapansin nyo, is for adjusting the hop up. Okay? Yung hop up is nandito sa may harap. Yun, kita ba? Hindi masyadong nakikita. Wait. Oh. Okay. Wait lang. So for this unit, I need to check this pala kapag pag mag-order ka sa akin, mag-ship kayo. So for this unit,
Itong, ano ba yun? For this unit, meron isang plate eh. Itong plate na to. Yung plate niya, nakatabingi. So may yung butas na para kanal dun sa hop up, nandito sa side, nandito siya. So kailangan ko to medyo kalasin, itong handrail, para ayusin ko yung plate. Okay, at least ngayon, mabuti nakita ko to. Ayan o. Nandito siya eh. So hindi natin ma-access yung hop up. Hindi. Ayan, hindi ma-access. Tama ako, no? Tama. Hindi ma-access yung hop. Tama nga ba ako? O kaya naman? Wait lang, check lang natin. Wala kasi ako maliit dito. So, hindi ko ma-access. So anyway, if ever na mag-order kayo sa akin, I'll double check, make sure na ma-access ninyo yung hop up, no? Kasi for this one, kasi alam ko dati, is dapat nasa ibabaw yung butas. For this one, nasa side eh. So, I'll check that one before ko siya i-ship sa inyo, okay? So, ayun siya. So, wait, so meron siya kasamang tool, no? Allen wrench, and then meron siya kasamang loader na merong adapter. Okay, para mas mabilis mag-load ng bala. Pero ako kasi, actually, parang medyo nasanay na ako. Hindi ko na ginagamit yung adapter eh. Parang hinahawakan ko na lang siya dito kasi same lang naman eh, same concept. Hinahawakan ko na lang dito, tapos pinapump ko na lang siya. So parang ganito, tinan nyo. Hindi ko alam makikita eh. Ayan, lagyan natin bala. Oh, diba? Hindi ko na kailangan ng adapter. Diba? Yun, ganun lang. Same yung concept eh. Okay? So, lagyan natin ng konting gas. Okay, pwede na yan. Hindi rin kasi maganda pag sobrang dami, no? So, ayan. So, let's turn on the chronograph. Usually, ang out of the box nila is nasa 300 plus. Usually yun, ganyan. Pero paminsan, nasa 400 eh. So, adjustable naman siya. So, adjustin na lang natin. Okay? So, ito hindi ko alam kung ilan to. Okay? So, ayan, pinasok natin yung magazine. Right, so firing. Nakakabingi. Okay. So it's 408.3. Medyo malabo na yung chrono natin. Kailangan ko na palatan to. If ever baka may naghahanap dyan ng second hand na chrono, bilhin nyo na to. Benta ko sa inyo itong chrono. Yan, 409. So, ang isang maganda na napansin ko sa mga VFC is that yung power niya, medyo stable siya. Hindi siya katulad pag yung mga WE, di ba mas mura yung WE. Pero pagka bumabara ka sa WE, mabilis bumababa yung power ng WE eh. From, kunyari, 400. Pag next putok mo, 380. Parang ganun eh. Or 390. Tapos with 380, 370, ganyan. Ito, nakadalawang putok na tayo. Tumaas pa siya, di ba? So, isa pa. Teka lang. Ilalayo ko yung ulo ko kasi malakas eh. Nakabingi. Yun, 397. So, konti lang. 397. Ilan? Tumaas pa siya ulit. 408. Baka nakakuha lang ng maliit na bala. Ang ingay. 401. Set? Gets nyo? So, yun yung FPS, no? So, we're going now to rate of fire. Okay, rate of fire tayo. Testingin natin. Full auto. Okay, for the full auto. Ilan? So we got 12.9 kaso hindi nakuha yung FPS kasi baka natamaan ko yung natamaan ko yung chrono. Minsan ganoon hindi nakukuha. So 12.9. Ngayon, guys, meron akong sasabihin sa inyo kasi nga before, 'di ba, nag-a-adjust tayo ng FPS, masyadong mataas. Tapos pag nagfo-full auto, hindi masyadong okay, 'di ba? Ibig sabihin, kapag nag-a-adjust tayo ng power, kailangan ma-maintain natin yung rate of fire. Yung 12.9. Basta 12. Kailangan maganda pa rin yung full auto mo or yung burst mo. Kapag pumangit na yung full auto mo or yung burst mo, ibig sabihin, sobra na yun. Nasobrahan ka na. So, hindi tayo pwede mag-adjust na, kasi wala kasi siyang yung adjustment ng mga power ng mga ganito, kahit nandun sa BCM natin, yung adjustment nila, wala sila nung parang sagad. Ikot ka na ikot, diba? So parang mag-i-stop na siya, diba? Wala siyang ganun. So parang ikot ka na ikot,
Actually meron siya nung parang nagsa-stop. Pero pag nag-stop na siya, hindi nagagana yung unit mo. Kumbaga sobra na talaga siya. So, wala siya yung tipong alam ko yung kay Lonex parang meron eh. Hindi rin ako masyadong 100% sure. Hindi ko na rin masyadong matandaan eh. Parang alam ko pag minaximum mo yung kay Lonex yata, parang meron siyang maximum. Tapos ayaw na siya maikot, 'di ba? Tapos pag ginamit mo siya, bang, 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 okay siya, nag-working siya. Pero maximum yung FPS mo sa kanya. Ganun siya. So, dito, wala siyang ganun. So, yung kay Lonex naman, minimum yata eh. Yung minimum niya yung wala yatang hagganan or hindi magpa-function. Basta parang ganun. Basta merong maganda kay Lonex, yun nga eh. Parang kung di ako nagkakamali yung sa pag minaksimum mo siya, basta inikot mo siya. Ayun, gusto ko maximum FPS. Tapos, ayaw na. Pag pinutok mo, maximum FPS yun. Parang ganun na. Okay, hindi ko na rin masyadong matandaan. Maybe in the future, mag-vlog ako, check ko part na yun. Basta for this one, hindi siya ganun. So kaya kailangan, pag nag-a-adjust ka ng hop, more or less kailangan meron kang chronograph para hindi ka nagsasobra. Para check mo, ganyan. So, okay. So, FPS natin kanina is nasa 401. Okay, so ngayon, adjustin lang natin. So, adjustin, i-remove mo lang yung bolt carrier group. Okay, so ayan. Tapos, gagamit kayo ng 1.5mm na Allen. Okay, tapos, isushoot mo siya dun sa gitna, sa pinakagitna ng nozzle. Ayan dito. Hindi mo siya makikita eh. Kaya, parang kakapain mo siya, hanapin mo siya. Ayan, tama ba? Oops, hindi pa. Kasi parang ano kasi siya, parang may nakaganon. So, kailangan na to, ma-shoot to dito. Ngayon, pag hindi mo siya na-shoot, pwedeng mapunta kasi siya dito sa gilid. Okay, so, wait lang. Yan, to pasok na. Paano mo malalaman kung pasok na? Kasi pag sinut mo ng ganun, tapos parang medyo pag iniikot mo siya ng clockwise, counterclockwise, mapapansin mo masikip. Ayan o, parang ayaw na siya umikot o. Tapos pagka clockwise, maayaw na rin. So, ibig sabihin, na-shoot na siya dun sa parang screw. Okay? So, ngayon, how to increase the power? So, counterclockwise siya. So, parang nag-o-open ka, di ba? When you're opening something, di ba? Pag open ka ng bote, di ba? Counterclockwise to open, then clockwise. So, parang gripo, minsan ganun, di ba? So, ganun din siya. So, wala naman siyang click. Kasi nga, parang screw lang siya sa loob. Kaya, ang gagawin mo, daan-dahan lang siya. Ngayon, pag iniikot mo siya daan-dahan, parang may mararamdaman ka na click eh. Parang, so, hindi ko rin ma-explain. It's like parang may screw, tapos na ganun. So, parang sa sobrang sikip, parang meron siyang, parang may nagkiklik. So, kakapain mo lang, ganyan. So, ganun. Hindi ko ma-explain yung part na yun eh. Basta daan-daan lang pag nag-iikot. Ayan o. Nararamdaman mo, tapos parang may nararamdaman ka na konting sikip-sikip. Hindi rin okay kasi yung ikot ka ng ikot, tapos lalo na pag iniikot mo siya ng mabilis. Yung unang-unang bolt carrier ko kasi, yung may adjustable, lumuwag kasi siya, parang na-loose thread. So, ang nangyayari, kapag nasobrahan, pag na-loose thread na siya, is sarili siya nag-o-open. Sarili siya napupunta sa maximum FPS. Ganun siya na. Yun yung parang na-loose thread na. Okay? So ngayon, iikutin ko siguro mga parang 360. Parang isang revolution lang yung gagawin ko. Or, hindi na. Siguro, parang hanggang ganun lang. Or mga parang 10 o'clock. From 12 to 10. Yan, ganun. Okay? Tingnan natin kung ilan yung nadagdag na power sa kanya. Okay? So, ayun. After nun, yan, babalik natin. Okay? Ngayon guys, meron ako sasabihin sa inyo, no? Kapag sa mga gas blowback rifle, kapag binuksan nyo to, tapos, di ba, bibabalik nyo na, minsan, lalo na doon sa mga newbie, mahihirapan kayong ko alam, parang pumasok dito eh. Pumasok siya eh, okay. So anyways, minsan kasi mahirap siya ibalik. Parang pagpasok mo ng ganun, sasabihin mo, ba't ayaw pumasok tong bolt, yung pin? Parang ayaw. I-check mo tong fire selector switch.
Kasi kapag nasa full auto yan, parang umaangat yung ano, ayaw pumasok. Kaya kailangan lalagay mo siya sa semi or sa safe para mas mabilis mong mapapasok to. Kasi parang umaangat kasi yung receiver kapag ka nasa full auto siya. But for this one, hindi ko alam, pumasok kahit na nasa full auto siya. Okay, so, ayun. Okay, so ngayon, testingin na natin. Wait, chamber check, no? Tatandaan nyo guys, lalo na ganito, chamber check na tingnan nyo kung may bala yung chamber. Okay, so, kasi kinalabit ko yung ano. So, kahit anong baril, pag merong inaabot sa inyo na baril, kahit na alam ninyo na nakita niyo yung tao, for example, yung may friend kayo or something, nakita niyo yung friend nyo, hiramin mo yung baril niya, pinahiram niya sa'yo, tapos nakita mo, bago niya pinahiram sa'yo, tinanggal niya yung magazine, chamber check niya, walang bala. Pagdating sa'yo, i-chamber check mo pa rin siya ulit. So, kung wala na siyang magazine, chamber check ka ulit. Para na at least ikaw mismo, 100%, alam mo kung ano yung status ng baril. Make it a habit. So, yun yung isa sa mga safest. Kumbaga, wala namang masama wala mawawala It's safe gun handling. Okay, always chamber check. Okay, so, buksan natin yung ating chrono. Okay, so ngayon in-adjust natin, check natin kung ilan yung ano. So, may bala siya isa. So, may bala pa naman dito. So, check natin kung ilan. Ow! So, yan, nag-477 na siya. So, ang in-adjust natin is 10 o'clock. No? Ganun. Hindi ko siya isang buo Ano lang. So, pwede pa siya. Tapos, isa pa. Okay. Ilan? Yun, 477 pa rin, di ba? So, check natin ang rate of fire. Kung, wait, before tayo mag-rate of fire, since nag-rate of fire tayo kanina, baka konti na lang yung bala na to. So, dagdagan muna natin ng bala para hindi tayo mabitin sa ating rate of fire test. Tapos, kargahan natin ng gas. Tapos, shake natin konti. Kasi nga ito, maraming chamber to So, yun yung parang ginagawa ko minsan. Shake ko siya. Subukan nyo kalasin na meron tong dito, tanggalin nyo to, tapos may mga screw yan So, minsan pag wala na siyang gas, mag-experiment kayo, kalasin nyo lang siya. So, mabilis na naman siya ibalik para makita nyo yung mga iba-ibang chamber na nasa loob na to. Hindi siya katulad ng ibang magazine na parang ano lang, parang recta lang siya na open, ganyan. Ito, maraming chamber Okay, so ito na. Pasok natin. Tapos, full auto mode. Alright? So, teka lang. Kasi kanina, hindi natin nakuha FPS no? So, ayusin ko lang yung ating chronograph. Okay, so, tapos, wait. Yun. So, hindi pa siya sobra. Kasi kung mapapansin nyo, maganda pa rin yung full auto niya. Okay? So, ilan? Yun, 12.9 pa rin yung rate of fire niya. And, nasa 432 FPS siya. Kasi nga full auto. So, normal naman yun na bababa yung FPS mo kapag nag-full auto ka. Kasi nga, sobrang daming gas yung lumalabas Hindi siya solid na solid. Yes mo. Pero 432 yan. Tapos, 12.9. So, pwede ba natin i-increase to? Kung hindi nagkakamali, abot yata ng 520 siguro. Pero, ayoko na magsayang ng gas. I believe everyone gets the point. So, huwag naman masyadong mataas, no? Okay? Ngayon, tatandaan ninyo guys, na ang nagpapalayo ng lipad ng bala ay hindi nasa power, kundi nasa hop-up. Okay? So, kung mapapansin nyo yung previous vlogs natin, pagka ginamit natin yung 0.36 grams dun sa BCM natin, which is also the same with this. Okay? Same naman sila ng internals, no? Yung 0.36 natin, umaabot siya ng 60 to 70 meters. Tapos yung gas, pero yung gas na ginagamit ko is pure gas, no? So, kasi di ba yung gas, merong, yung may oil, tsaka meron yung pure gas. Meron ako dito pure gas. So. Yan, meron ako dito oil free. Yan. So, ayan. So, merong oil, ito yung may gas, ito yung may oil, sorry, and ito yung oil free. So, kapag oil free kasi, at least hindi madulas yung hop-up backing mo, so mas makapit siya. Kaya parang mas malayo yung pwedeng ilipad nung BB. Ganun siya.
Alright? So, balik ko lang, semi. Testing natin, putok natin. Okay, ilan? 489.4, tumaas pa. Diba? 465.4. 473.6. 469.9. Okay? So, maganda ang system ng mga BFC. Hindi bumababa yung power niya unlike yung mga cheaper ones na WE. Diba? Pero syempre, pag bibili naman kayo, okay din naman ng WE. Kumbaga mag-e-enjoy naman kayo, it's more on the blowback. Kaya pag bumabari ka blowback, yung power ng blowback yung masaya eh. Kasi pagka mga gas blowback, no? Kaya nga gas blowback. Okay? So, hindi siya recoil, no guys? Hindi siya recoil. Kasi nga mga airsoft, wala namang recoil eh. Ang airsoft, meron blowback. Okay? I'll try to explain that in another video. Okay? So, ayun guys, I guess natakal na natin lahat ng about this gun. If ever na kailangan nyo, PM nyo na lang ako. Meron naman tayo ng carbine version and the CQB version. Alright? So, ayun guys. Thank you for watching. Until next video, always remember to stay strong, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.